Kumpiyansa kami na makakatanggap kami ng sagot mula sa mga Iranian bago mag-alas 8 ngayong gabi, positibo man o negatibo. Umaasa akong tama ang sagot nila dahil gusto natin ang mundong malayang dumadaloy ang langis at gas at kayang bayaran ng mga tao ang pagpainit at pagpapalamig ng kanilang mga bahay at ang pagbiyahe papasok sa trabaho. Hindi mangyayari yan kung kasali ang mga Iranian sa ekonomikong terorismo. Kailangan nilang malaman na may mga paraang nakahanda kami na hanggang ngayon ay hindi pa namin pinapasyahang gamitin. Maaring magpasyang gamitin ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga iyon at gagawin niya iyon kung hindi magbabago ang asal ng mga Iranian. Salamat, Ginong Pangalawang Pangulo. Paubos ng oras bagong deadline ngayong gabi para maiwasan ang pagbomba sa infrastruktura ng Iran pabalik sa panahong bato, ayon sa sinabi ng Pangulo. May bago ka bang impormasyon na posibleng magkakasunduan bago dumating ang oras? Ayon kay Tem, may mga pahayag mula sa inyong administrasyon na sinasabing suportado ng Diyos ang Estados Unidos sa digmang ito at ang mga pag-atake sa Iran ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Sang-ayon ka ba rito? Ano ang tingin mo sa ideyang pumapanig ang Diyos sa Zewa sa mga pag-atake? Tinanong mo kung may bagong impormasyon. Wala pa, maliban na lang kung may text mula kay Steve. Ngayon, may natanggap akong text mula kay Steve Witkoff. Ayaw mo ba malaman ang laman ng mensaheng ito? Kailangan ko munang basahin bago pag-usapan. Heto, anong oras na sa Estados Unidos? Mga halos 5 minuto na ang nakalipas. Sige, may sense naman. Ayos lang. Sige, kaya Natalie, tungkol dito sa usapin ng kasunduan, sa tingin ko talaga may dalawang paraan. Malinaw ang sinabi ng Pangulo rito. Dalawang paraan lang para matapos ito. Naabot na ng Seren at Zewa, malaking bahagi ng mga layunin nilang militar. May ilan pang natitira gaya ng pagpigil sa Iran sa paggawa ng armas. Gusto pa sana naming makasulong pa sa larangang militar pero naabot na ang mga layunin ng Estados Unidos. Sabi ng Pangulo, matatapos na ang digmaan sa lalong madaling panahon. Sa huli, nakadepende ang resulta sa mga Iranian. Para sa akin, dalawang landas lang talaga at pinapasimple ko ito. Naniniwala ako na pipiliin ng mga Iranian ang maging normal na bansa. Hindi na nila popondohan ng terorismo, makikibahagi sa pandaigdigang sistema ng kalakalan at palitan at magdudulot ito ng mas magagandang resulta para sa kanila. Ibig sabihin nito ay mas magagandang mangyayari para sa kapayapaan at seguridad ng mundo. Magdadala ito ng maraming mabubuting bagay para sa maraming tao sa buong planeta. Iyan ang option A, tama? Sa option B, kapag hindi makikipagnegosasyon ang mga taga-Iran at patuloy silang sumusuporta sa terorismo at inaatake ang mga kapitbahay nila, hindi lang Israel kundi pati mga Arabo, mananatiling masama ang ekonomiya ng Iran at malamang dumala pa. Ang hiningi ng Pangulo sa kanyang grupo, lalo na kina Steve Witkoff at Jared Kushner, ay alamin ang posibleng balangkas ng kasunduan at kung ano ang handa nilang gawin dahil sa totoo lang, militar, pareho lang para sa atin anuman ang mangyari. Mahalagang tanong kung ano ang kalalabasan nito, kaya dito nakatutok ang negosasyon. Malinaw na sinabi ng Pangulo na habang sinusubukan ng mga Iranian na magpataw ng malaking gastusing pang-ekonomiya sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz, mas kaya ng Estados Unidos na magpataw ng mas malalaking gastusing pang-ekonomiya sa Iran kaysa sa kayang ipataw ng Iran sa atin o sa ating mga kaalyado. Sana maging matalino sila. Nagbigay ang Pangulo ng 12 oras na palugit sa Estados Unidos. Malalaman natin, maraming negosasyon ang mangyayari at umaasa akong magkakaroon tayo ng magandang resolusyon. Sa tanong mo, kung ang Diyos ay kakampi natin, kanino naman kaya siya kakampi, alam mo? Ang aking pananaw sa mga kaguluhang militar ay laging magdasal na nasa panig tayo ng Diyos at naniniwala akong tama ang dahilan natin. Ginagawa natin ito para maiwasan na magkaroon ng pinakamapanganib na sandata ang rehime na gumawa ng terorismo dahil posibleng mamatay ang maraming inosente. Sana sang-ayon ng Diyos na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Patuloy akong magdadasal at kapag may sagot siya, ikaw agad ang makakaalam, Natalie. Susunod na tanong. Tingnan ko lang sandali. Sa tingin ko, nandito ang Reuters at AP. Sige, ituloy natin sa Reuters. Tama, mukhang maganda talaga yan, sigurado. Sinilip ko earpiece ko kung may sasabihin team ko kung sino tatawagin. Pero walang sagot. Hungarian lang din naman ito, kaya okay lang. Salamat, Senior Vice Presidente. Ako si Hunain Raham ng Reuters. May ilan akong mga tanong.
Kailangan mong basahin ito dahil may impormasyon kaming inaatake ng Estados Unidos ang ilang target sa isla ng Card. Sinabi mo na ang layunin ng militar, ang mga layunin ng digmaang ito ay naabot na. Kung ganon, pwede mo bang ipaliwanag bakit patuloy nagbabanta ang Pangulo na atakihin ang lahat ng tulay at planta ng kuryente sa Iran? Sinabi mong matatapos na agad, pero sa press conference kahapon, hindi siya naging tiyak ng tanungin tungkol sa takdang panahon. Sinabi niya dati na abutin ng 4 hanggang 6 na linggo at ngayon, ika-6 na linggo na. May schedule ba? Pasensya na, bigla ang mga tanong lang ito. Maraming tanong. Sige, titigil na ako. Ganito ang sitwasyon sa Hungary. Kung matalo si punong Ministro Orban, nangangako ba ang Estados Unidos na makikipagtulungan sa bagong leader? Magkakaroon ba kayo ng di malilimutang relasyon sa bagong leader? Salamat. Makikipagtulungan kami sa sinumang manalo sa eleksyon sa Hungary dahil mahalaga sa amin ang mga tao at ang ugnayan. Pero tiyak akong si Viktor Orban ang susunod na mananalo. Tama, tungkol sa positibo nating relasyon. Iyon ang plano. Sige, ayos lang. Ngayon, tinanong mo tungkol sa isla ng Card. Sa pagkakaintindi ko, matapos kong makausap sina Pete at General Kane, plano naming atakihin ang ilang target militar sa isla ng Card. Sa tingin ko, tama yon. Sinunod namin ang takdang oras ng Pangulo. Hindi tayo atake sa mga target ng enerhiya at infrastruktura hanggat walang panukala mula sa mga Iranian na maaari nating suportahan o hindi. Pero binigyan niya sila hanggang Martes alas 8 ng gabi. Hindi ako naniniwala na nagpapakita ng pagbabago ng estratehiya o anumang pagbabago mula sa Pangulo ng Estados Unidos ang mga balita tungkol sa isla ng Card. Patuloy niyang sinasabi na ang deadline ay alas 8 ng gabi. At para saan ang deadline na yon? Pangunahing layunin ng Iran matapos matalo sa militar ay magdulot ng matinding pinsalang pang-ekonomiya sa mundo. Ang presidente ng Cepino Aseselo ay isang lalaking kinikilali ang kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Kung nais ng mga Iranian magdulot ng pagdurusa, mas kakayanin ng Estados Unidos na magdulot ng mas matinding sakit. Hindi ito gusto ng presidente at ako rin, kaya matatag kaming nakikipagnegosasyon. Pero nasa mga Iranian ang huling desisyon. Sa tingin ko, nasabi na ito ng presidente. Hindi talaga mabilis mahipagnegosasyon ang mga Iranian noon, lalo na ngayon matapos ang digmaan. Aminado kami na minsan ay may pagkaantala sa pagpapadala ng mga mensahe sa pagitan ng mga tao. Pero kumpiyansa kami na makakatanggap kami ng sagot, positibo man o negatibo. Makakatanggap tayo ng sagot mula sa kanila bago alas 8 na yung gabi. Umaasa akong tama ang sagot nila dahil gusto natin ang mundong malaya ang daloy ng langis at gas at may kakayahan ng mga tao magpainit, magpalamig ng bahay at pumunta sa trabaho. Hindi mangyayari yan kung sangkot ang mga Iranian sa ekonomikong terorismo. Kailangan nilang malaman na may mga paraang hawak natin na hindi pa natin pinapapasyahang gamitin. Maaring magpasya ang Pangulo ng Estados Unidos na gamitin ang mga iyon at magpapasya siyang gamitin ang mga iyon. Ang mga iyon, kung hindi magbabago ang asa ng mga Iranian. Sa tingin ko, yun na yun. G. Vice Presidente, Ministra Anika, may tanong po ako. Salamat po ng Ministro, Vice Presidente. Dito na po natatapos ang ating press conference. Maraming salamat sa inyong pagsama at hanggang sa muli. Siyempre, salamat.